Sino sa inyo rito, nakanood na kayo ng pelikula, movie? You've watched a movie in your entire life. Taas po ang kamay. No? Kasi baka naman yung iba sa inyo, radyo lang talaga. No? Second question, nakanood na kayo ng movie na yung bida namatay? Di ba? Yung bida namatay? Yung ano na siya, yung pasakay na nung helicopter, tapos kinain pa. Yung gano'n, kala mo tapos na, tapos nahulog, namatay yung bida. Ano naramdaman niyo? Nakakahinayang. Di ba? Sayang. Gwapo pa naman. Ang mga paring gwapo, sayang. Pare. Alam niyo ba, hindi ito alam ng mga young people. FPJ, Fernando Po Jr., the king of action of the Philippines. Pag nagpelikula yan, ay, talagang bakbakan. Tapos palagi siyang panalo sa huli. Nagkaroon siya ng isang pelikula na hindi na inulit muli, na yung direktor nag-decide na namatay si FPJ. Yung pelikulang ito, namatay ang bida, namatay si Fernando Po Jr. Alam nyo, nangyari, yung mga nanood sa sinihan, sinunog yung sinihan. Walang biro, nangyari sa Mindanao. Kaya yung mga susunod, wag na natin patayin si FPJ. Siya palagi ay buhay. Nakakadismaya pag namatay ang bida. Deuteronomy is like that. Yung bida, sinong bida? Moses, namatay sa huli. Deuteronomy 34 says, so Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab. Not Israel. Moab, just as the Lord had said. So pag inisip mo, ay, namatay. Hindi nakapasok sa lupang pangako. Talaga? Let the Lord surprise you. Because the Lord surprised Moses as well. Ginulat din siya ng Diyos. Imagine Moses, the hero, died before he could take his first step into the promised land. The hero doesn't reach the finish line or receive a victory procession. Wala. Hindi magandang pakiramdam. Hindi magandang palabas. Namamatay ang bida sa huli. But isn't this the picture of our reality? How many times have your plans not gone your way? How many times? May plano ka, hindi nangyari. Oh, sige, let's be honest. Huwag kayo mahiya, ha? Taas nyo lang kamay nyo, tapos everybody look around para makita nyo. Sino sa inyo rito natanggal kayo sa trabaho? Kayo mahiya? Ayan. Oh. Ako din, natanggal sa trabaho. Hindi maganda ang pakiramdam. Sino sa inyo rito na-deny ng visa? Ayan. Ayan, mga denied ng visa. Ako rin na-deny ng visa. Pero once lang ako na-deny. Ang kawawa, itong kaibigan natin, si Alvin Barcelona. Kilala nyo yung preacher na long hair? 3 beses na-deny ng American visa. Punta raw siya, first time, nag-apply, dala niya lahat documents. Pagbigay pa lang niya, tiningnan lang siya, denied. So siya takang-taka, hindi man lang binuksan. So siya talaga, bakit? So talaga sama ng loob niya. Tapos kinikwentuhan namin lahat, kasi brother, itsura mo eh. Mukha kang mafia. Naka-trench coat pa eh. Magpagupit ka, haba ng buhok mo eh. Tapos sabi niya, oo nga. Pero hindi siya nagpagupit. After almost a year, he applied again US visa. Dinagdagan pa niya yung documents. Alam mo, binigay niya, tiningnan, denied na naman. So hindi na niya alam bakit kaya. Tapos after almost a year, apply na naman siya, punta siya. Tapos alam niyo kung gaano kabilis, nagulat siya eh. Sabi niya sa driver niya, baba mo ko, ihatid mo yung anak ko sa school. Balikan mo ako after a few hours. Kaagad ha, paghatid mo, malayo yung school ng anak. Balik ka. Alam niyo, pagpasok niya, pag-abot niya ng document, hindi na naman tiningnan yung document. Book, denied. Mukha niya talaga. Alam mo, sama ng loob ni Alvin. Paglabas niya nung embassy,
Wala pa yung sundo niya. Kakadating lang sa school, so ang tagal pa makabalik. Sabi niya, uwi na lang ako mag-isa. Eto na. Nag-commute. So, sasakay siya ng MRT sa Taft. Eto na. Bili siya nung ticket, yung card ng MRT. Pagbili niya, pag gano'n niya, denied. Sabi niya, denied na nga lahat. Pati ito, denied pa rin. No? Life is difficult. And the Bible does not sugarcoat it. Bible tells us, life is difficult. Young people who are here, you need to know, because we know already as old people, hindi madali ang buhay. Mahirap. Kaya lang, itong life is difficult. It clashes with the ideal life that modern people want today. Bumabangga yun sa nais natin. Kasi naman, if we are given a choice, di ba? We want our life to be a, listen, vacation. We want our life to be a vacation. Ano yung vacation? Di ba pag nagbakasyon ka, ay, salamat, walang trabaho. Kain na lang kahit anong gusto. Maligo, matulog, magising, kahit ano. Vacation ang buhay. Yung buhay natin ngayon, actually, many worship these twin gods. Comfort, convenience. Yan ang sinasamba nating dalawa. Comfort, convenience. Magkamukha yan. Kaya pag hindi komportable, hindi kumbinyente, ay, naiinis tayong lahat. Tayong lahat, ha? Hindi kayo. Kahit akong pinakabanal dito. Pagka hindi convenient, hindi comfortable, di ba? And we complain. Nagrereklamo tayo. Pag nasasaktan tayo, nagrereklamo tayo. Sa isang classroom, yung teacher, tinanong yung mga students niya, sabi niya, class, ano ang kaibigan para sa iyo? So tinuro niya si Robert, ano masasabi mo? Ano ang kaibigan para sa iyo? Sabi ni Robert, ma'am, kasama in good and bad times. Oh, very good. Sergio, tinuro yung isa. Ano ang kaibigan para sa iyo? Sabi ni Sergio, sabihan ho ng secrets, pero walang judgments. Yan ang kaibigan sa akin. Oh, very good. Tapos tinuro ni teacher si John. John, ano ang kaibigan sa iyo? Alam mo, si John, lungkot na mukha. At sabi niya, sa akin po, ang kaibigan, ang pinakamasakit na tawag sa akin ng taong mahal ko. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung kaibigan lang. Diba? Pag masakit, ayaw natin. Sipin nyo, kung walang hirap kahit konti, talaga bang masaya ang buhay mo? Sige, samahan niyo ako. Nagbasa ka ng libro o nanood ka ng isang pelikula, tapos ganito ang kwento, ha? Tingnan niyo kung matutuwa kayo. Once upon a time, a prince and a princess met, and they fell in love, and they lived happily ever after. The end. Matutuwa kayo? Yung habang the end, oh, cute! Katuwa. Wala! Bakit? Walang challenge. Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, walang challenge. Kaya pag kayo'y nag-i-exam sa buhay o nag-i-exam sa tunay, sana may challenge. Parang ganito. Tingnan nyo. Madali lang naman ang exam. Ano ang right? Tama? Kanan? O karapatan? Good luck. Ha? Ba yung iba, para sasagutin nyo pa talaga. No? Itong isa, tinanong, aralin panlipunan. Madali lang daw. Saan binaril si Rizal? Luneta o sa likod? Kaya maiyak-iyak ang sumasagot. Ito talagang lalo siyang umiyak. Ito na, madali lang daw ang exam. Ano ang English ng sugarcane, pipe, coffee, o interest? Kayo na mag-isip niyan. Ha? Ahirap.
Ahirap. Pero pag walang challenge, di ba? Parang di mo rin ma-appreciate yung ganda. Bakit? Kasi, imagine mo kung lahat magaganda. Wala nang maganda. Kasi lahat na. Kaya maganda yung katabi mo. Tingnan mo. Bakit? Kasi pangit ka. Yan. Ha? Nakita mo yung difference, di ba? Yun. So this is my encouragement to you. Yakapin mo kahit paminsan-minsan yung hirap. Huwag tinatakbuhan ng hirap. Huwag tinatakbuhan ng pain. Niyayakap yan. Embrace your pain. So tingnan niyo yung katabi niyo. Siya ba ang pinag-uusapan natin? Yakapin niyo nga yan. Ha? Yakapin. Ang hirap. Tingnan niyo itong mga paborito nating mga binabasa, pinanunood, itong mga timeless epic tales. In different cultures, they are timeless. They are epic tales. Why? Because of something in the story. Ano-ano yan? Tingnan niyo, the Iliad sa Greek, the Epic of Gilgamesh sa Mesopotamia, yung Ramayana Mahabharata sa amin, sa India, no? Monkey King sa Chinese. Sa Pilipinas, yung Biag ni Lamang. Ay, anong meron dyan? Bakit gustong-gusto ng tao basahin yan? Oh, let's go to our world today, our modern world. Lord of the Rings, Narnia, Avengers, Justice League. Anong meron dito? Challenge. May challenge. That is why, the reason why these stories have become epic is because it stirs something deep in us that we believe in. And what is that? We believe that God designed us not for pleasure, but for purpose.